Magandang umaga mga kabayan. Nandito na po tayo sa site. Ha? Doon sa gilid. Mag-i-asphalt po kami ngayon. Mainit. Nagubad ako ng jacket. Parking ulit ng apartment yung i-asphalt namin mga kabayan. Grabing init. Inaantay ulit namin yung asphalt. Wala pa. Malayo yung biyahe. Nasa 1 oras. Tambay-tambay muna kami dito. Pakita ko po sa inyo yung gagawin namin na i-asphalt. Dito kami sa sa bundok. Sa mga farming, sa mga bakahan, sa mga maisan, taniman ng mga gulay. Malayo yung biyahe namin. Ito po yung espalto namin ngayon. Natipan na yung mga gilid para hindi madumihan. Ito yung panghakot ng espalto. Nalagyan na rin ng porma ng kahoy dito sa gilid. Ay nilalagyan ng kasama kong hapon. Ito yung espalto namin ngayon araw. Parking ng bike. Ayan, naglalagay ng porma yung isang kasama. Para pantay na pantay. Natipan na rin yung mga para walang dumi. Ayan. Matandang hapon naglalagay ng porma. Ngayong araw dito lang po kami mga kabayan. Ayun makasama ko sa likod. Kukwentuhan. Ayan yung service namin. Kasama ko naglalagay na ng kahoy. Ayusin mo naman. Ayusin mo yung dulukin. Aba. Hindi man ata nakabaon. Kasi paglalagay ng pormatong. Aba. Ito mga kasama kong Pilipino. Tambay-tambay muna. Wala pang ginagawa. Mamaya pa yung espalto. Ito yung view dito sa labas. Mainit. Bundok po to pero ang ganda ng mga bahay. Ayan o. Andito sila. Tambay muna tayo dito. Sa sintang dar, no? Tatumbuhan dar. O nga. Sa sintang bag na dar. Mga maghapon to gagawin. Ito lang. 2,000 ako na pangalan ko lang 40 minutes. Sa sintang bag na. Ayan mga kabayan, natapos na namin yung kalahati. Kaso kinulang ng espalto. Ayun, tapos na. Antay ulit kami ng espalto. 1 oras pa daw bago makabalik kayo mga kasama kong nagtatambay. Tapos na. 2 pa ang gagawin namin maliit. Tapos nito kakain muna ata. Tapos 2 pa. Ay, yung isa umihi doon sa bakod. Bawal umihi dyan eh. Sabi niya ako dapat eh. Anong ganon? Ay, mga kasama ko, tatambay-tambay, papahinga. Grabing init dito sa loob. Yero kasi yung bubong, saka yung bakod, malinsangan. Mamaya uli. Ayan, tapos na po kami mag-espalto. Lumipat na naman kami sa isa. Grabing init. Dito kami sa bundok. Lawak ng mga lupain dito, yung taniman. Nagtatanong po pala sa akin, bakit daw umabot ako dito ng 6 years? Dapat daw ang training 3 years lang. Depende po yan sa amo nyo. Kasi po yung amo namin, hindi po kami pinauwi. Pina-extend kami ng pina-extend. Hanggang umabot kami ng 6 years. Ay ang gusto po ng amo namin hanggang 10 years. Hanggang kaya pa. Kasi sa Pilipinas daw po, ang hirap ng trabaho. Yan, tapos ang sahod daw po doon mababa. Kaya mas maganda daw dito na lang sa Japan magtrabaho. Kasi daw po sa Pilipinas ang dami-dami nag-a-apply. Tapos kami uuwi lang. Binigyan kami ng chance. Kumbaga chance na daw po namin yun para magtrabaho dito. Tama nga naman sa Pilipinas ang haba-haba ng pila ng mga nag-a-apply. Tapos kami ay uuwi lang. Kaya sabi na ang amo namin, mas maganda dito na lang. Dito na lang sa kanya magtrabaho. Ayan po, kaya inabot kami dito ng 6 years hanggat kaya pa ng katawan. Pag trainee po talaga 3 years lang yun. Ang totoo niyan 3 years lang. Pero depende po talaga sa amo yan. Kaya tumagal kami rito.
Gusto na sana namin umuwi, kaso pinipigilan kami ng amo namin. Sabi niya, dito na lang daw kami. Hanggang kaya pa ng katawan, dito na lang sa kanya magtrabaho. Kasi mahirap daw sa Pilipinas. Kahit gaano sipag mo, ang sahod daw mababa. Di tulad dito. Pag masipag ka, yung sahod mo mataas. Tama nga naman siya. Sa dami-daming nag-a-apply sa Pilipinas, kami binigyan na kami ng chance na dito na lang sa kanya. Kaya wag na daw namin sayangin. Yun po yung totoo niyan. Sa mga nagtatanong po. Kaya inabot kami dito ng mahabang taon. Nandun po yung mga kasama ko, nagpapahinga dahil mainit. Ayun po sila, nag-aantay ng espalto. Yan mga yan, yung 5 years na rin po yan, yung dalawa dyan. Kaso uwi na sila, magpapahinga, di na sila babalik. Pinipigilan din sila ng amo namin na bumalik sila. Kaso ayaw na. Doon na lang ata sa Pilipinas magninegosyo. Ayun o. Yung tatlo naman bago lang, wala pang 1 taon. Kararating lang nila dito. Ay, yung mga kasama kong Pilipino nasa lilim. Kasi grabing init na ngayon dito. Ay, ang ganda ng mga bahay dito, mga kababayan. Ayan po. Ayun yung kasama kong Pilipino, 4. Nag-iintay ng espalto. Ayun yung espalto namin, yung may sasakyan. Bali yung ginastos niya, binalik sa kanya, nasa 40 mil. Ano naman yung kinukwento-mukin? Tapos, init. nag-apply siya ulit. Ganda ng bahay dito. Pagka-select niya, aral naman siya ulit, panibago. Magaling na sinunggo. Galing nga magnunggo yun. Mas magaling ka doon. Grabe yung tao na yun. Ayun yung espalto namin sa dulo. Parang wala pa akong kinasay. Para sa Batong Hinog. Batong Hinog, tagal din yun doon sa Sakura. Paano ba naman nasa lesson 5, lesson 4 na yung yung notebook ko. Ang tagal dumating, lesson 6 na nadating. Putang na wala review. Pagdating ng nag-iisang Batong na Hinog. Sabi ko piyahan. Alin ba doon to yung nagtatrabaho doon sa kuwan, sa kantin? Ako dito. Oh, Yung sa may tapat na perpetual? Oh. Nabutan namin yun. sinusunod. Kami pasado lahat, sila magsangan. Kami na sa tropa doon eh. Ilang taon na daw nag-a-apply sa Sakura eh. Galing pang Davao. Hindi nasisilik. Hindi ko nasagot to. Davao ba yun? Oh. Si Arisa mismo nagpapunta sa kanya dyan. Oo. Sa hindi na sisilik. Hindi nasisilik. Si Arisa mismo nagpapunta doon kasi parang nasiraan na sila si Arisa doon sa Davao. Nung pupunta nila sila sa sakyan. Si ata nag-rescue. Tumulong. Oo. Ngayon, pinapunta siya dyan sa pina-apply. Ngayon, nandito na sa Japan Sa kantin niya trabaho yun eh. Para na makakain. Para makakain lang. Tapos nag-a-apply. Inadapt na. Inampon. Kaya naman umabot Yung bakla doon? Oo. Nidgar. Edgar? Sa akin lang. Mautang ko pa dati sa asawa ko sa hospital lang ako. Try. Datagal dito sa Japan yun. Ang dami nag-a-apply ngayon sa Sakura eh. Tapos uuwi lang si Toto, di na babalik. Hindi, 2 linggo lang yan doon sa isang... Nag-a-hire na sila ng Australia. Dar? New Zealand. Subukan natin. May New Zealand na ba, Dar? Australia lang. Australia lang. New Zealand eh. Shipyard ang nila doon? Sa Iowa. Kaso bira lang yata makapasok doon. Mahigpit Iowa eh. Apply ko doon yung pamangkin ko. Maganda sa Greenland. Wala pag Japan ito, baba ng palitan. Doon nga sa sa Australia. New Zealand. By Peter yun. Daga sa atin to, nakalusot 3 sila. Magkasunod. Australia? New Zealand. New Zealand? Ng baka? Saan nag-apply? Sa Prudential? Iowa. Yung Prudential, lang yun. Parang Australia lang yun. Australia. Yun lang yun. Surtihan din talaga mapili. Sa amin eh, sabi sa nag-apply.
Pag din lang, may Las Piñas. Ano mo sa akin at mag-apply din ako. Si Batong Hinog. Dami nakapilang mag-apply sa Las Piñas, sa provincial. Sa akin, isang basis. Pag wala siyang trabaho, nag-aarubay ito. Pang ano, yung anong tawag nun? Una ako talaga Home service? Home Sakyan? Ano yung mekaniko? Kaniko, galing yun to. Sa... Ano sa Nihumbo, pero doon sa eskwelahan nila sa, ano ba yun? Sa Davao. Din sa ano? Di ba pinapaaral din sila dyan sa ano? Sa Provincial. Tapos alis sila, American na rin, pupunta sakto sila na doon sa... Yukaichi. Ba, Amerika? Di ba yun? Ibang hindi entice eh. Yung ano, malapit, sakop na ng Amerika, nakasabi lang. Pinagpaaralan nila. Bakit ka dyan? Una kong in-apply New Zealand eh. Hinanapan ako ng ng experience sa Japan. Apply sa Japan. Ako nga, walang experience. Construction ng experience pagdating sa... Dalawang bisa ako nag-apply sa provincial. Una scaffolder. Ano rin, course. Ako tawagan ako. Tatlo yung tawagan ako sa... Tapos tumawag uli. May excavator daw. Ka-holding at sa carpenter. Nasilik. Kawaya. Pero kahit sa best, di po na. Ito pa nga yung picture natin, pre. Nung naselect tayo. Ang ganda ng bahay dito. Number 4 ka. Tapos 1. 4 ka, 4. 5 May butas pa pala yung tinga ko. Yan, tapos na. Pauwi na naman. Bukas uli. Pauwi na kami. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayong kasama ko sa unahan. Grabe ng init. Pauwi na. Alas 2:40. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas uli.